Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit ang Johnny Tandem. Hi po sa inyong lahat. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie. At ito ang ating kwento. O Ann, okay na ba ha? Aalis na tayo. May bakante pa sa likod. Teka lang, magtatawag muna ako ng pasahero. Bilisan mo, nag-aapura na yung iba eh. Oo na, teka lang. Huwag naman puro pangit ang pasakayin mo ha. Maghanap ka ng mga magagandang pasahero dyan. Para naman may pampasaya sa biyahe. Kagaya nitong si Rufa oh. Ikaw talaga, Kuya Andre. Bolero ka talaga. Anong bulero? Totoo naman ang sinasabi ko eh. Gaganahan ako magmaneho kapag may maganda sa tabi ko. Kuya Andre, wag ka namang ganyan. Nakakahiya kay Ate Mary Ann eh. Pasahero ang kailangan natin, hindi pampasaya sa biyahe. Kailangan ba talagang mamili ha? Siyempre naman. Mamaya kapag puro pangit ang pasahero natin, mamalasin tayo niyan. Huwag ka nga ganyan, umagang umaga pa lang eh. Parang ikaw nang naninira ng araw ng iba. Sus, dami mo pa sinasabi dyan. Sige na, magtawag ka na. Wala akong nagawa kundi bumaba ng jeep at kumaway-kaway sa mga taong paruot parito sa terminal. Umaga pa lang pero basang-basa na kagad ako ng pawis, Miss Winnie. Halos kumapit na rin sa katawan ko ang alikabok at dumi kaya pakiramdam ko nanlalagkit na ako. Nilakasan ko ang boses para mapansin ng mga pasahero. Oo, dalawa pa sa likod! Kasya pa po! Sakay na po ate! Paalis na po tayo! Boss, sakay na! Kasya po sa dulo! Mabuti na lang at sinuwerte pa rin kami kahit papano. Nakapagtawag pa ako ng dalawang pasahero, isang matabang lalaki at isang matandang babae na sa tingin ko ay hindi bababa sa 60 taong gulang. Kilala ko sila dahil nagtitinda ng kakaninang ginang sa loob ng terminal. Kapansin-pansin ang sunog na bahagi ng kanyang muka na may mapuputi at buhay na peklat. Halos puti na rin ang kanyang buhok. Iika-ika ang ginang nang makalapit sa akin. Iha, may bakante pa ba talaga? Opo, halina po kayo. Aalalain ko po kayo para makaupo kayo ng maayos. O saan po ba kayo bababa, Aling Sally? Sa may crossing lang ako, Iha. Sige po, dito po kayo. Malumanay kong sabi habang inaalalayan ko siyang makaupo sa bandang dulo ng jeep. Nakaupo na rin ang matabang lalaki pero sa tingin ko ay siksikan ng mga pasahero sa loob kaya kumapit na lang ako sa may entrada ng jeep. Pagkatapos, ginamit ko ang hawak kong barya para ituktok sa bakal, hudyat yon para sa asawa kong si Andre na pwede na kaming bumiyahe. Pero sa halip na umandar kagad, bumusina muna si Andre. Napansin kong masama ang tingin niya sa akin at pati na sa matandang babaeng pinasakay ko. Ano ba naman yan, Ann? Kakasabi ko lang sa'yo, hindi ba? Huwag yung mga pangit. Bakit pati yan may sunog sa mukha pinasakay mo pa? Oo nga Ate Mary Ann, sana yung mga ka-level ko naman ang pinasakay mo, yung magaganda, sexy at mabango. Hindi ko pinansin ang mga sinabi ni Rufa, kahit sa totoo lang maganda naman talaga siya. Hindi ko lang gusto ang pananamit ng dalaga. Laging naka-spaghetti strap, nakalabas ang cleavage, nakamaong shorts na halos kita na ang kaluluwa at straight ang buhok. Huminga ako ng malalim. Sa halip, si Andre ang hinarap ko. Andre naman, ano bang kinalaman yan sa pagmamaneho mo ha? Magbabayad din naman siya ng pamasahe. Hayaan mo na. Pababain mo yan ha? Gusto mo ba talaga maging malas tayo ngayong araw ha? Aangal na sana ako pero naunahan pa ako ng pagrereklamo ng mga pasaherong kanina pa naghihintay. Gusto na nilang umalis kaya wala ring nagawa si Andre kundi paandarin ang jeep. Habang bumabiyahe kami, narinig ko ang ilang pasaherong pabulong na nilalait ang kawawang matanda. Pero meron ding mas piniling laitin ng asawa kong driver, Miss Winnie. Mayabang daw kasing lalaki at masyadong mapili sa mga pasahero. Dahil sa mga narinig ko, hindi ko maiwasang mapailing. Sa totoo lang may punto naman sila eh. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking kwento, gusto ko po sanang magpakilala muna sa inyo. Magandang araw po Miss Winnie. Ako nga po pala si Mary Ann. 47 years old na ako ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko nangyari nung ako'y 36 anyos pa lamang taong 2015. Magdadalawang taon pa lang kaming nagsasama noon ni Andre, Miss Winnie. Wala pa kaming anak. Hindi dahil sa hindi kami magkaanak kundi dahil mas pinili muna naming paghandaan ang pagbuo ng isang matatag na pamilya. Mas inuna namin ang pag-iipon at pagpapalago ng aming kabuhayan. May sarili po pala kaming jeep ng asawa ko, Miss Winnie. Inutang namin ito sa tulong ng kapatid ko na nasa abroad. Hinulugan lang namin hanggang sa tuluyan ng ma-fully paid. O Ana, ito nga pala ang kinita ko ngayong araw. Ikaw nang bahala mag-budget niyan ha. Andre, bakit 500 lang to?
Yan talaga ang kinita ko ngayon eh. Anong magagawa ko? Bakit? Pasukan na ngayon ah. Tsaka marami naman pumapasok sa trabaho kanina. Imposibleng walang sumakay sa jeep mo, hindi ba? Teka lang Han. Parang ibang dating sa akin ng mga tanong mong yan ah. Hindi naman sa ganon. Pero kung kailan maraming pasahero, tsaka naman parang ang hina ng kita mo. Huwag mong sabihin sa akin na nagdududa ka na naman ha. Aba, kung ganyan ka palagi, ikaw na lang kaya maging driver. Mahihirapan kasi kung i-budget tong binibigay mo, Andre. Alam mo namang may upa tayong binabayaran, tsaka pagkain pa natin. Hindi lang naman yan ang kinita ko. Alam mo naman kailangan ko pa magpagas, di ba? Tapos may terminal fee pa. Sa dispatcher, alam mo naman na kailangan ko rin magbigay dun. Hindi na ako nakasagot sa sinabi niya. May punto naman talaga si Andre eh. Pero sa totoo lang, nahihirapan akong pagkasyahin ang kakarampot na perang binibigay niya sa akin. Idagdag pa ang mga utang namin sa tindahan na unti-unti nang nadadagdagan. Kaya sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nababahala kung paano namin maitatawid ang pang-araw-araw na gastusin. Hindi tayo makakaipon kung laging ganito. Ano bang gusto mong gawin ko? Yan lang ang kaya kong kitain sa isang araw eh. Ganito na lang, Andre. Hayaan mo ako magtrabaho kasama mo. Kaya ko naman eh. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong sumama sa'yo sa pasada. Para saan naman? Para makatulong, makakapagtawag ako ng mga pasahero at makakapag-asikaso sa loob ng jeep habang nagmamaneho ka. Bakit? Sa tingin mo ba dodoble kagad ang kita natin kapag kasama kita ha? Hindi naman, pero mas malaking tulong kung may kasama ka. Mas madali tayong makakakuha ng pasahero at mas makakapag-focus ka sa pagmamaneho mo. Ay nako, bahala ka. Basta kapag nasa trabaho tayo walang pakialamanan ha. Dahil sa pag-uusap naming yon, nagpa siya akong maging konduktora ng sarili naming jeep. Hindi naman ito maaalis ang lahat ng gastusin sa pamamasada. Kahit paano may katuwang na si Andre sa paghahanap ng pasahero at mas maayos naming nababantayan ang kinikita namin araw-araw. Madaling araw pa lang ay abala na si Andre sa paglilinis ng jeep. Pero sa pagkakataong yon, ako na ang katuwang niya, Miss Winnie. Alas 5 pa lang ng umaga, nakapwesto na kami sa may terminal. Sa ganung oras kasi nagsisimulang umuwi ang mga manggagawang galing sa wet market. O sige na, mag-abang ka na ng mga pasahero. Alam mo naman ang gagawin, hindi ba? Oo naman. Mabuti naman. Pero siguraduhin mo magaganda ang pasasakayin mo ha. Ano? Ang dami mo naman tanong eh. Sige na, kumilos ka na kaagad. Wala akong nagawa kundi bumaba ng jeep at magsimulang magtawag ng pasahero. May ilan-ilan namang sumakay pero halatang hindi yun sapat para kay Andre. Paulit-ulit siyang umiiling at paminsan-minsang bumubuntong hininga. Ay, ako na yata ang pinakapogi sa terminal na ito kaso ang malas ko pa rin. Umaga pa lang pero dugyot na ang asawa ko. Hoy, may problema ka ba ha, Andre? Wala. Bakit ka bumubulong-bulong dyan? Kailangan pa pakitang tulungan maghanap ng pasahero o kikilos ka na ha? Masungit niyang sagot kaya hindi ko na siya kinulit pa. Pero kung gaano siya kasimangot sa unang biyahe namin ng araw na yon, ganun naman kabilis naglaho ang init ng ulo niya nang makita niyang papalapit na si Rufa. May dalang bag at bayong ang babae, saka pakembot-kembot na naglakad patungo sa aming jeep. Hi Kuya Andre! Uy, Rufa! Mas maaga kaya hata ngayon kaysa kahapon Oo nga kuya eh. Ang dami kasing pinabibili ni Lola. Tignan mo alanganin ang tulog ko. Ang laki tuloy ng eyebags ko. Ganun ba? Pero teka, wag mo na akong tawagin kuya. Hindi pa naman ako ganun katanda eh. Tsaka sasakit ang tuhod ko niyan. Ha? Bakit naman? May rayuma ka na? Hindi naman sa ganun. Masyado lang akong pogi. Para dun, di ba? Kaya sige na, Andre na lang ha. Matagal na kitang kinukuya, di ba? Mas maganda kasi pakinggan kapag hindi nagkukuya-kuya ang isang magandang babae. Ay sus, ikaw talaga? Napahagik-gik si Rufa bago niya kinurot ang balikat ng asawa ko. Napalunok ako, Miss Winnie. Madalas kong nakikita si Rufa dati pero hindi ko pa sila nakitang ganito kaharot sa isa't isa. Saka kapag lagi mo akong tinatawag ng ganyan, baka hindi ka na makalibre sa jeep ko, sige ka. Oh, ganyan naman ang tawagan ngayon, di ba? Kahit na. Bakit? Gusto mo rin bang tawagin kitang ate ha? Ang pili mo talaga. Patuloy silang nagbibiruan na para bang silang dalawa lang ang naroroon. Ni hindi man lang napansin ni Rufa ang presensya ko hanggang sa tumikhim na lang ako ng malakas. Sabay silang napanlingon sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Rufa nang makita niya ako. Ay, naku Ate Mary Ann, nandyan ka pala. Pasensya na ha, hindi kita napansin. Oo nga kanina pa nga ako nakatingin sa inyong dalawa.
Naku ate, wag mo na kaming pansinin. Ganito lang talaga kami ka-close ni Andre. Sa sobrang close nga namin, wala na kaming mga sikreto sa isa't isa eh. Di ba Andre? Oh, ayan ha, wala nang kuya yan. Masunurin ka naman pala eh. Hayaan mo, mamaya. May discount ka sa pamasahe mo. Napatingin siya sa asawa ko at saka muling humagikgik. Si Andre naman tumingin kagad sa akin. Alam niyang magtatanong ako mamaya kapag kami nilang dalawa, kaya siguro hindi na niya pinaabot pa sa bahay ang kasagutang hinahanap ko. Kaagad siyang nagsalita. O baka naman masamain mo pa ang pagiging malapit namin ni Rufa ha. Alam mo namang suki natin siyang pasahero eh. Oo nga te, huwag ka sanang magalit ha. Mabait lang talaga si Andre sa akin. Sabi nga niya maganda raw ako eh. Kaya ako madalas na sumasakay dito sa jeep niyo. Hindi kasi ako matiis ni Andre kapag humihingi ako ng discount eh. Oh, kita mo? Sabi ko naman sa'yo eh. Walang ibig sabihin ng pagiging malapit naming dalawa. Baka mamaya magselos ka na kagad dyan. Wala naman akong sinasabi pero kung makapagsalita ka, para kang may pinagtatakpan. Nagpapaliwanag lang ako, An. Oo nga te, mas okay nga yun hindi ba? Para hindi mo kami ma-misinterpret. Sige na, hindi nyo kailangan magpaliwanag. Maghahanap na lang muna ako ng pasahero. Yun na lang ang sinabi ko bago sila tinalikuran. Naiinis ako dahil pakiramdam ko hindi ako nirerespeto ni Andre bilang asawa niya. Nagagawa pa niyang makipagharutan sa ibang babae habang nasa tabi niya ako. Maya-maya pa, bumaba si Andre para tignan kung may problema sa jeep. Agad ko siyang nilapitan. Naisip kong ito na ang tamang pagkakataon para makapag-usap kami ng masinsinan ni Sweeney. Hindi ko akalaing gano'n na pala kayo kalapit ni Rufa. Nagpipigil lang ako kanina dahil ayokong mag-iskandalo, Andre. Ano ka ba naman, An? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Parte ng hanap buhay natin ang pakikisama sa mga pasahero. Talaga ba? Hindi naman mukhang pakikisamang nakikita ko eh. Simpleng landian lang yon, Andre. Baka nakakalimutan mo, may asawa ka na. Kaya sana umakto ka ng tama. Alam mo, imbis na magreklamo ka, maghanap ka na lang ng pasahero. Ang dami mo pang sinasabi dyan eh. Marami akong nahahanap na pasahero. Pero sana naman kapag oras ng trabaho, magtrabaho tayo. Hindi yung kung ano-ano pang kailangan mong gawin. Inis kong wika sa kanya tsaka ko siya tinalikuran. Narinig ko pa siyang nagpahabol sa akin ng salita. Mga magagandang pasahero ang hanapin mo ha. Huwag yung pangit. Baka malasin tayo. Pwede ba Andre? Huwag mo nga akong idaan sa ganyan ha? Huwag ka na magreklamo. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Sa totoo lang, hindi kita maintindihan Andre eh. Naghahanap buhay tayo pero kung umasta ka, parang babae ang hinahanap mo. Ano? Pinagbibintangan mo ba ako ng bababae ha? Hindi naman sa ganon. Ayoko lang mag-isip ng masama tungkol sa'yo. Kaso sa mga pinapakita mo eh, lalo na ngitian yun ni Rufa parang… Tama na, An. Wala ka namang ebidensya sa mga sinasabi mo eh. Pasahero ko lang si Rufa. Matagal na naming kilala si Rufa, Miss Winnie. May karinderya ang lola niya malapit sa amin. Kilala yon sa masasarap at murang ulam. Tuwing madaling araw umaalis siya ng bahay para bumili ng mga sangkap na gagamitin nila sa pagluluto. Kaya alas 5 pa lang ng umaga, madalas na siyang nakasakay sa jeep namin. Pero sa pagkakataong yun, kakaibang paraan ng pagtatanggol ni Andre kay Rufa. Para bang may isang bagay silang tinatago na hindi ko dapat malaman. Makalipas ang ilang oras, napuno na rin ang jeep ng mga pasahero at agad na kaming bumiyahe. Nasa harap ang upuan ako noon at si Rufa ang nakupo sa pagitan naming mag-asawa. Patuloy sa pag-uusap ang dalawa na para bang wala ako sa gitna nila. Ate, heto ang pamasahe ko. Pahingi na rin ng discount ha? Sige, salamat. Uy, teka lang An. Huwag mo nang kunin ang pamasahe ni Rufa. Ilibre na muna natin siya ngayon. Ano? Bakit naman? Matagal na natin siyang suki. Minsan naman, magpasalamat tayo sa mga regular nating pasahero sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pamasahe. Magpasalamat? Andre, hindi naman libre ang gasolina no? Hindi rin libre ang maintenance ng jeep, ng terminal fee at bayad sa dispatcher. Akala ko ba gusto mong kumita ng malaki? Paano mangyayari yun kung hindi mo tatanggapin ang pamasahe niya? Ay, naku Andre, mukhang ayaw yata ng misis mo. Sige na nga, magbabayad na lang ako. Wag na. Ako nang bahala sa pamasahe mo. Hindi mo kailangan makiusap sa asawa ko. Pero Andre… Pwede bang saka mo na lang pabayaran ng pamasahe niya ha? Kaya nasasanay sa libre ang babaeng yan eh. Kasi parang lagi mo nang ginagawa ang ganito. Napansin kong nagsisimula ng sumama ang timpla ni Andre. Pero hindi ko na siya pinansin. Narinig na rin ng ilang pasahero sa likuran ang usapan namin. Mabuti na lang at may naunang mag-abot ng bayad. Napangiti si Rufa.
O hayan, may buena mano na ha. Libre na lang talaga ang pamasahe ko ha. Siyempre naman, basta ikaw. Talaga? Sa susunod, dito ulit ako sa harapan uupo ah. Walang problema yan. At huwag kang mag-alala, kapag kumain ka sa karinderya namin, libre ka na rin. Alaga? Ayos ah. Salamat ha. Humagikgik si Rufa bago siya kumindat kay Andre. Lalo akong nanlumo nang makita kong kumindat din pabalik ang asawa ko. Sa mga sandaling yun, hindi ko alam kung paano kikilos ng normal, Miss Winnie. Nagseselos ako. Matagal nang hindi naging malambing sa akin si Andre eh. Maliban na lang noong bagong kasal pa kami. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, pakiramdam ko lalo siyang lumalayo sa akin. Dahil naging malalim ang mga iniisip ko, hindi ko napansin ang ilang pasaherong pumapara na pala. Nakalampas kami ng konti sa kanilang bababaan at agad silang nagreklamo. Si Rufa ang unang nakapansin sa kanila. Ay, hala, may pumapara pala. Ha? Ano ba naman yan, Ann? Konduktora ka eh. Dapat alerto ka. Kaya ka nga nasa jeep para asikasuhin ng mga pasahero natin. Pasensya na, hindi ko napansin. Wala ka yata sa sarili mo eh. Nagtatrabaho tayo rito ha. Mabuti na lang at napansin ko kagad. Ikaw naman ate, nasa biyahe ka. Huwag kang palutang-lutang. Gusto ko sanang sagutin si Rufa. Gusto kong sabihin na kung hindi lang niya nilalandi ang asawa ko, baka nakakapagtrabaho ako ng maayos. Pero pinili ko na lang manahimik. Lumipat na lang ako sa likuran ng jeep. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka naninibago lang ako sa trabaho. Hindi pa kasi ako sanay maghawak ng pera habang nakasabit sa entrada at nakikipagsabayan sa mga pasahero. Pero kahit anong pilit kong i-focus ang isip ko sa trabaho, hindi ko maiwasang mapansin sina Rufa at Andre. Tuloy pa rin ang kanilang biruan, tawanan at harutan na para bang sila ang magkasama at hindi kaming mag-asawa. Pagsapit ng tanghali, tsaka ko kinausap si Andre. Ano bang problema mo, Ann? Bakit ka balutang kanina? Dinadagdagan mo lang ng malas ko eh. Dapat sa susunod, maging alerto ka sa mga taong gustong bumaba sa dapat nilang babaan. Hindi yung nakatunganga ka lang. Kala ko ba trabaho ang dahilan kung bakit ka sumama sa akin? Sandali lang Andre ha, bakit parang ako ang may kasalanan? Hindi ba dapat ako ang nagtatampo sa'yo ngayon? Eh harap-harapan kang nakikipagharutan sa ibang babae kahit na nakatingin ako sa inyo. Tapos makikipag-away ka pa sa akin. Ayaw mong tanggapin ko ang bayad ni Rufa. Eh bakit? May ambag ba siya sa pagbili mo ng gas ha? Ng pampamaintenance mo sa jeep natin ha? Pasahero lang naman siya. Oo, kapitbahay natin siya. Pero hindi ibig sabihin nun eh, palagi mo na siyang idadaan sa libre ha? Ang hirap sa'yo eh, mas inuuna mo ang kalandian niyo eh. Kalandian? Harutan agad? Ann, simpleng pakikisama lang yun. Ikaw lang nagbibigay ng ibang kahulugan eh. Palibasan, dumi-dumi ng utak mo eh. Simpleng pakikisama ba ang paglibre mo sa pamasahe niya ha? O ang pakikipagkindatan niyo? Huwag mo nga akong inuuto Andre ha, hindi ako bulag. Kung anong ginagawa niyo kitang-kita ko. Napakaliit na bagay pero pinapalaki mo naman. Kung ganyan ka mag-isip, wala na ako magagawa pa. Basta alam ko sa sarili ko na hindi ako dapat makonsensya. Hindi maliit na bagay yun para sa akin. Asawa mo ko, magkaroon ka naman ng konting respeto. Ano bang gusto mong gawin ko? Ikaw ang lambingin ko? Imbis sumakay sa atin ng mga tao, baka kung ano na lang ang isipin nila. Ang paglalambingan natin mag-asawa may tamang lugar at oras. Hindi yung kahit aligagana nga tayo sa kakahanap ng pasahero natin, sisingit ka pa sa pag-inarte. Hoy, wag mong ibaling sa akin ang usapan ha. Hindi ako nagsiselos ng walang dahilan. Alam mo kung ano ang problema? Masyado kang maraming iniisip. Hindi pa dapat maging masaya ka na lang kasi may kinikita tayo kahit papano. Napakagat ako sa labi. Pakiramdam ko Miss Winnie, ako pang may kasalanan kahit siya naman ang dahilan kung bakit ako ngayon nasasaktan. Pero wala akong magawa kundi ang manahimik at ipagpatuloy ang ginagawa ko. Sana matapos na ang araw na to. Gusto kong makapag-isa para mapag-isipan ko ang lahat. Baka kasi may pagkukulang ako eh. Baka may bagay akong hindi maibigay kay Andre, kaya sa ibang babae niya hinahanap ang atensyong dapat sana ay para sa akin. Kinagabihan, pagkatapos namin kumain ng hapunan, inilabas ko ang maliit na sling bag na lalagyan ng pera namin mula sa pamamasada. Isa-isa kong binilang ang mga perang kinita namin habang nakaupo si Andre sa kawayang sofa at abala sa pagtingin sa kanyang cellphone. 1, 200, 3. Tahimik lang si Andre noon, parang walang pakialam sa kung anong ginagawa ko. Nang matapos kong magbilang, hindi ko na napigilang mapangiti. Andre, tignan mo to. Oh, ano? Mas malaki ang kinita natin ngayon kumpara sa mga nakaraang araw.
Napatingin siya sa perang nasa harapan ko. Kumislap ang mga mata niya na parang nakakita ng kayamanan. Oo nga no. Mukhang marami nga yan ngayon ah. Oo, kita mo naman mas marami tayong naisakay ngayong araw. Di mabuti. Sabi ko naman sa'yo hindi ako nagkamali nang magpasya akong sumama sa pamamasada. Kapag may konduktora ka, mas maraming natatawag na pasahero. Hindi ka na rin kailangan maghintay pa ng matagal sa terminal. Oo na, ikaw na magaling. Oy, hindi naman sa ganon. Ang ibig ko lang sabihin, mas maganda pala talaga kapag nagtutulungan tayo. Tama ka naman. At mas mabilis tayong makakaipon kapag laging ganito, no? Sana nga. Tumango si Andre pero nasa screen ang hawak niyang cellphone ng mga mata. Ipinagpatuloy niyang pag-scroll pero hindi ko yun pinansin. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Ngumiti ako at kusang sumandal sa balikat niya. Pero maya-maya pa, bigla siyang umupo ng tuwid at pilit na tinatanggal ang ulo ko sa pagkakasandal. Parang may iniiwasan. Nagtataka tuloy ako, Miss Winnie. Pagod ka ba, Andre? Medyo. Alam mo naman na halos maghapon tayo nagmaneho, di ba? Sa ruta natin, halos nakalimang biyahe tayo. Punuan pa yun. Sa bagay, hayaan mo, mamasahihin kita. Gusto mo ba? Wag na. Sige. Maliligo lang ako sandali. Oo sige. Hihintayin kita ha. Sabay na tayong matulog. Kahit wag naan. Mauna ka na. Natigilan ako nang talikuran niya ako, Miss Winnie. Naiwan akong nakaupo habang pinagmamasdan siyang pumasok sa banyo. Hindi ko maintindihan kung bakit parang napakalayo niya sa akin. Kanina lang halos hindi maalis ang tingin niya kay Rufa. Para silang hindi mapaghiwalay. Pero ngayong kaming dalawa na lamang ang magkasama, parang nahihirapan pa siyang manatili sa tabi ko. Parang diring-diri siya sa akin. Sa unang pagkakataon, sumagi sa isip ko ang isang tanong na matagal ko nang iniiwasang isipin. Baka nagsasawa na sa akin ang asawa ko. Malungkot akong napayuko. Huwag naman sana. Hindi ko kakayanin kapag iniwan ako ng asawa ko. Kinabukasan, maaga naman kaming bumiyahe ni Andre. Pagkatapos ng ilang pasada, nagpahinga muna kami sa terminal habang naghihintay ng susunod na biyahe. Andre, hindi pa naman tayo babiyahe, hindi ba? Pwede bang maglibot-libot muna ako? Sige, pero wag ka masyadong lalayo ha. Baka mamaya maghintay pa ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, dito lang ako sa paligid. Oo nga pala, pahingi muna ng pera. Nakapananghalian na tayo, hindi ba? Aanin mo ang pera. May bibilin lang ako. Sige na, huwag ka na magtanong pa. Heto, 1,000 yan ha. Huwag mong kalilimutang ibalik sa akin ang sukli at alam mong may mga babayaran pa tayo. Oo na, alam ko. Mag-iikot-ikot lang ako ha. Palibhasa, hindi pa nakakapasyal kahit terminal man lang. Mahina niyang wika pero narinig ko. Hindi na lang ako nagkomento pa sa sinabi niya. Naiwan si Andre sa jeep at nakikipagkwentuhan sa ibang driver. Tahimik akong naglakad palayo habang iniisa-isa ang pagkakabisado sa mga tindahan na nasa loob. Habang naglalakad, may napansin akong isang matandang babae na hirap sa pagbubuhat ng 2 supot na pinamili niya. Halos nakayuko na siya sa bigat ng kanyang dala. Naawa ko kaya kaagad akong lumapit sa kanya. Ale, mukhang mabigat po yung dala niyo ha. Tulungan ko na po kayo. Ay nako iha, wag na. Nakakahiya naman. Mukhang may trabaho ka pa. Baka mamaya, tawagin ka na ng kasama mo. Ayos lang po. Hindi pa naman kami babiyahe. Mukhang mabigat talaga ang mga dala niyo ha. Tsaka mas gagaan po ito kapag may kasama kayong nagbibitbit. Hindi na siya nakatanggi at iniabot niya sa akin ang isa sa mga supot. Napansin kong mga pansahog pala yun ng kakanin. Napatingin ako sa matanda at nakita kong sunog niyang muka. Gusto ko sanang magtanong kung napano yun kaso lang baka masamain niya yun Maraming salamat iha. Hindi ko akalain sa panahon ngayon. May mga mababait pa palang taong katulad mo. Nako wala pong anuman. Saan po ba kayo pupunta? Diyan lang sa kabilang parte ng terminal. Malapit lang naman. May maliit akong pwesto doon. Ganun po ba? Sige po, ihahatid ko na po kayo. Aba, nakakahiya naman sa'yo. Nako, wag niyo pong alalahanin yon, Ale. Sabay kaming naglakad papunta sa likurang bahagi ng terminal, Miss Winnie. Doon sa mga pwesto ng kakanin. Habang nasa daan, hindi ko maiwasang mapansin ang paghingal ng matanda. Naisip kong magsalita ulit para kausapin siya. Mag-isa lang po ba kayo dito ha? Oo, iha. Matagal na akong biyuda. Ang mga anak ko naman may sarili lang pamilya. Kaya sanay na akong kumilos ng mag-isa. Ganun po pala. Madalas ba naman po nila kayong dinadalaw? Hindi ko na sila nakikita pa
simula nang mangyari ang aksidente na sumira sa mukha ko. Ha? Bakit naman po? Ibig bang sabihin mag-isa na lang kayong nakitira sa bahay nyo? Tama ka, iha. Nag-iisa na lang ako at hindi na rin umaasa pa na makikita ko ang mga anak ko. Siguro kinamumuhian nila ako dahil dito sa mukha ko. Kung mukha ang kinukuhanan nila ng basihan para maging mabuti sa kapwa, lalo na sa mga kaanak, mali po yun, Aling Sally. Tawagin mo na lang akong Aling Sally, iha. Aling Sally. Yun nga po, mali ang ginagawa nilang paghusga sa inyo. Kung iisipin nyo, kayo pa rin ang nanay nila, no? Hindi naman lahat kasing bait mo, iha. At huwag kang mag-alala. Sanay na rin ako na kinukutsa ng ibang tao. Nalungkot ako sa tinuran ni Aling Sally. Kung lahat na lang ng tao kinukutsa siya, paano pa niya ipagtatanggol ang sarili niya? Pagdating namin sa tapat ng maliit na pwesto niya, saka lang niya ibinaba ang natitirang supot. Nakangiti pa akong hinarap si Aling Sally. Naku, maraming salamat talaga, ha? Ano nga pala ang pangalan mo? Mary Ann po. Ikinagagalak kitang makilala, Mary Ann. Mukhang mabait kang asawa, iha. Paano niyo po nalaman na may asawa na ako? Sa tagal ko na dito sa terminal, kabisado ko na halos lahat ng jeepney driver dito. Yung asawa mo madalas kumain sa tapat ng pwesto ko. Madalas nga siyang may kasamang babae eh. Ho? Talaga ho? Oo, hindi lang isa, kundi 2 hanggang 3 babae pa. Akala ko nga nung una binata siya. Pero nung makita ko siya kahapon na kasama ka, doon ko napagtanto na baka ga ikaw ang asawa niya. Mahina po kasi ang kita kapag mag-isa lang siyang bumabiyahe. Tsaka sa tingin ko naman po, nakakatulong ako sa kanya kahit papano. Ayos lang yun na sinasamahan mo siya, iha. Para naman hindi maligaw ng landas ang asawa mo. Ngumiti na lang ako sa sinabi niya, Miss Winnie. Hindi ko alam kung bakit tinatamaan ako sa mga sinabi niya. Na may mga kutob akong tama sa pananalita ng matanda. Gayunpaman pinili kong umaktong kaswal at nginitian siya. Alam mo, iha. Pagaan ang loob ko sa'yo at gusto kong sabihin na kapag ang isang babae ay biglang nanahimik, kadalasan may mabigat na iniisip. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko parang gusto kong magkwento sa kanya. Kaso dahil nga bago pa lang kaming magkakilala, pinili ko na lamang ngumiti. Naku, wag niyo na po akong pansinin. Siguro pagod lang po ako sa pamamasada. Naninibago lang po ako sa trabaho. Nasanay lang po ako dati na nasa loob lang ng bahay. Naiintindihan kita, iha. Aniya sabay pasok sa kanyang pwesto. Hindi na ako pinilit ni Aling Sally na magkwento. Sa halip, tinuro niya ang isa sa mga mesa at upuan sa gilid ng kanyang pwesto. Halika nga rito, maupo ka. May ipapatikim ako sa'yo. Naku, wag na po. Baka mapagastos pa po kayo. Aba, hindi ka naman pwedeng tumanggi, ha? Tinulungan mo nga ako eh. Tsaka huwag kang mag-alala. Paninda ko naman ang mga ito. Bago pa ako makatanggi, hinila na niya ako papunta sa pwesto ng mga tinatakpan niyang kakanin. Nakahilera ron ng iba't ibang uri ng bibingka, puto, kutsinta at suman. Iha, gusto mo ba ng kutsinta at suman? Naku, Aling Sally, paborito ko po ang mga yan eh. Pero syempre po babayaran ko yan. Ay, hindi pwede, iha. Pasasalamat ko to dahil laging mabait ka sa akin. Hindi naman po kailangan lahat ng kabutihan may kapalit. Hayaan mo na. Mas masarap kumain ng may kasama. Patagal na rin kasi kung kumakain ng walang kasalo eh. Halika na, iha, habang mainit pa. Wala akong nagawa kundi ang saluhan nga ang matanda sa pagkain. Namangha ako sa sarap ng lasa ng suman. Halatang espesyal at mamahalin kung ibebenta sa mamahaling restaurant. O ano, iha? Kumusta ang lasa? Grabe, Aling Sally. Kayo po ba talagang nagluto nito? Mukhang mamahalin po ang sahog nito ah. Ang sarap po kasi. Yan lang ang munting kabuhayan ko, iha. Para kahit papano may mapagkuhanan naman ako ng perang panggastos sa mga pangangailangan ko. Tama naman po kayo, Aling Sally. Tsaka alam nyo, kung mas mapapalago nyo ang tindahan nyo ng kakanin, mas lalo kayong sisikat. May iba lang na takot bumili ng pagkain sa akin. Iniisip nila dahil ganito ang mukha ko. Marumi na rin ang pagkakaluto ko sa suman. Paano naman po yun nasasabi ng mga tao? Hayan nga nakapusog naman ang buhok nyo. Tsaka binabalot nyo ng plastik ang kamay nyo kapag may bumibili. Iba ka talaga sa mga taong nakilala ko, iha. Hindi ka mapanghusga.
Napatawa na lamang ako. Ilang sandali pa magkatabi na kaming nakaupo sa isang bangkong kahoy habang kumakain. Masarap kamo, hindi ba? Opo, pati na po itong kutsinta. Naalala ko tuloy ang gawa ng lola ko noon. Kaya pala napangiti ka. Huwag kang mag-alala, mamaya padadalhan kita. Masaya ako dahil sa sinabi ni Aling Sally, Miss Winnie. Sa totoo lang kanina mabigat pa ang loob ko dahil sa mga nangyari kahapon. Pero habang nakikipagkwentuhan ako kay Aling Sally tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa pagkain, sa mga nangyayari sa paligid ko, unti-unting gumana ang pakiramdam ko. Pagkatapos namin kumain, magalang na akong nagpaalam sa kanya. Maraming salamat ulit, Iha. Lagi mong tatandaan, kapag kailangan mo ng kausap, puntahan mo lang ako rito sa pwesto ko, ha? Opo, tatandaan ko po yan. Oh, dalhin mo na tong suman at alam kong mamamasada pa kayo. Naku, nakakahiya naman po, Aling Sally. Sige na, mas mabuti na yung may baon kaysa wala. Naku salamat po ah. Kayo talaga, binawasan niyo pa ang paninda niyo. Hindi naman araw-araw na uubos ang lahat ng mga yan, Iha. Kaya mas mabuting kainin na lang kaysa mapanis. Sa bagay, tama po kayo. Paano po, maiwan ko na po kayo ah. Aalis na po ako. Oo, sige Iha. Salamat ha at mag-iingat ka. Kinawayan ko si Aling Sally bago siya tinalikuran. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko. Nakalimutan ko saglit ang problema ko tungkol sa asawa ko. Ang totoo po niyan, Miss Winnie, wala din kasi akong kaanak na pwede kong mahinga ng payo tungkol kay Andre. Lahat sila hindi gusto sa lalaking pinili kong pakasalan. Habang papalapit sa jeep namin, kaagad na naglaho ang ngiti ko. Napahigpit ang hawak ko sa supot na kinalalagyan ng suman. Mula kasi sa kinatatayuan ko, natanaw ko si Andre sa tabi ng jeep. May kausap na naman siyang babae. Inaabutan niya ng pera, Miss Winnie. Hindi ko nakilala kung sino yun eh. Siguro isa sa mga pasahero o kaya naman taga roon sa terminal. Pero isang bagay ang kaagad kong napansin. Masyadong masaya si Andre. Mas masaya pa nga kaysa sa magkasama kami. May pahawak-hawak pa nga ang babae sa braso ng asawa ko. Samantalang si Andre, nagagawa pang kindatan ng babae, sabay himas sa bewang kaya naman hindi na ako nakapagpigil pa. Nagmamadali akong lumapit sa kanila. Andre! Halos sabay na napalingon sa akin si Andre at ang babae. Kaagad din silang naglayo pero kahit magkunwari pa silang inosente, hindi na mawawala sa isip ko ang naabutan kong eksena. Lantaran na ang paghaharutan nilang dalawa eh. Akala ko dapat kay Rufa lang ako maging maingat. Pero hindi pala. Mukhang may ibang babae pa akong kailangan bantayan na aali-aligid sa asawa ko. Nagmadali naman sa pag-alis ang babae. Oh, ang bilis mong bumalik Ana. Hindi naman, natagalan nga ako eh. Siguro hindi mo lang namalayan ng oras dahil busy ka sa ibang bagay. Sino yon? Pasahero ko lang yun. Pasahero? Hindi ko nakitang sumakay kanina ang babaeng yun ah. Hindi nga, pero nung hindi ka pa sumasama sa akin, madalas yan sumakay sa jeep natin. Medyo napasyal lang siya sa terminal kaya binati ko. Kasama ba sa pagbati ang paghimas mo sa bewang niya ha? Ano na naman ba to, Ann? Nagdududa ka na naman ba ha? Duda? Hoy, nakita ko kayong dalawa naghaharutan. Hindi ako basta nananaginip lang, Andre. At ano yung nakita kong binigay mo sa babae, ha? Ano yon? Anong binigay ko? Wala naman ah. May binigay kang pera sa kanya. Lolokohin mo pa ako? Hindi nakasagot si Andre sa sinabi ko. Alam niya kasi na tama ako, Miss Winnie eh. Huli na siya sa akto. Nakikipagharutan siya sa iba't ibang babae at wala siyang pakialam kahit makita ko sila. Ilang sandali pa, oras na namin para magtawag ng mga magiging pasahero. Nakabiyahe na kasi ang jeep na naunang pumila sa amin. Tuloy hindi na dugtungan pa ang pag-uusap namin. Naging abala na kami sa pamamasada hanggang sa tuluyan ng gumabi. Buong akala ko hanggang dun lang ang pagdududa ko sa mga kilos ng asawa ko. Pero nagkamali po ako, Miss Winnie. Dahil lang sumunod na hapon, habang pauwi ako galing sa pagbabayad ng utang sa tindahan, napadaan ako sa karinderya ni Rufa. Nakita kong nakaabang na sa akin ang babae. Ate! Uy! Halika, dumaan ka muna rito! Oh, bakit? Anong kailangan mo, Rufa? Makikisuyo lang sana ako eh. Heto oh, paksiw para kay Andre. Kay Andre lang? Bakit? May utang ka ba sa kanya na kailangan mong bayaran ng pagkain? Ay, naku wala naman. Gusto ko lang siyang bigyan ng ulam. Alam mo na, madalas niyang mabanggit sa akin na minsan lang daw siyang makakain ng masarap na putahe eh.
Natigilan ako sa sinabi ni Rufa, Miss Winnie. Totoo naman na minsan lang makakain ng masarap na lutong bahay si Andre. Palagi kasi kaming gipit eh. Kung magkakapera man kami, sa pagbabayad ng utang lang ito napupunta. Gayunpaman hindi ko nagustuhan ang sinabing dahilan ng babae. Alam mo Rufa, mawalang galang na ha, pero wag mo na sanang uulitin ito ha. Mahiya ka naman sa akin bilang asawa ni Andre. Kababae mong tao, pero lumalapit ka sa kanya? Eh ano namang masama doon? Magkaibigan lang naman kami. Tsaka alam mo te, mas gusto ni Andre na napapaligiran ng magaganda kagaya ko. Iniinsulto mo ba ako ha Rufa? Hindi kita iniinsulto no? Ang sakin lang, sana naman maisip mo na hindi ko kasalanan kung mas gustong makipaglapit sa akin ang asawa mo. Eh sabi niya kasi ayaw niya sa mga dugyot, sa hindi marunong magpaganda, sa mga taong mababaho. Kasi malas daw yun sa buhay niya eh. Sinasabi mo bang malas ako? Nagsimula nang uminit ang ulo ko ng mga sandaling yun, Miss Winnie. Pero hindi ko magawang manakit kay Rufa. Salip, tinignan ko lang ang binigay niyang pagkain pero hindi ko tinanggap. Ilayo mo sa akin ang pagkain yan. Kaya kong ipagluto ng masarap ang asawa ko. Kaya kung pwede ba, layuan mo siya. Ang arte mo naman. Di bale, may ibang paraan naman ako para maibigay sa kanyang niluluto ko eh. Wika niya sa akin tsaka ko siya tinalikuran. Mas lalo ako nabuisit sa sinabi niya pero imbis na gumawa ng iskandalo sa labas, nagmadali na lang akong umuwi sa bahay. Mas kailangan kong pagsabihan ng asawa ko. Kung hindi dahil sa pagpapakita niya ng motibo, wala namang babaeng lalapit at magpapapansin sa kanya. Naabutan ko si Andre na katatapos lang maligo. Nagpupunas siya ng buhok at nagbibihis ng bagong damit. Andre, pwede ba tayong mag-usap? Hindi ba makakapaghintay yan? May lakad ako eh. Bakit? Saan ka ba pupunta? Bakit ba kailangan mo pang malaman? Asawa mo ko Andre, may karapatan akong magtanong. Humarap sa akin si Andre at sinamaan ako ng tingin Miss Winnie. Hindi ito ang unang beses na aalis siya tuwing araw ng linggo. Pero ngayon ko pa lang siya sisitahin. Nag-iipon kami para sa kinabukasan namin pero si Andre parang walang interes na paghandaan ng mga plano namin sa hinaharap. Bakit pa parang nagbago ka na Andre? Ano bang problema? Nung una, hinahayaan kitang mamasada dahil may tiwala ako sa'yo. Pero kakarampot na kita lang ang inaabot mo sa akin. Nang pinili kong sumama sa'yo para makatulong, napapansin ko naman na panay ang lapit mo sa kung sino-sinong babae. Sasabihin mo na mga kaibigan mo lang sila. Pero hindi ako tanga Andre. Nanlalamig ka na sa akin eh. Ayaw mo na akong pansinin. Tapos makikita kitang inaabutan mo ng pera ang kung sino-sino galing sa pinaghirapan natin. Dami mong arte yan. Hindi ako maarte. Nagrereklamo lang ako bilang asawa mo. Nagre-reklamo? Eh sinasakal mo ako sa buhay na hindi ko gusto eh. Bakit? Kasalanan ko ba kung nahihirapan tayo ngayon ha? Sino ba ang nagtatrabaho? Ikaw hindi ba? Tapos malalaman ko na hinahaluan mo pala ang trabaho mo ng kung ano-anong kalokohan? Alin? Yung pakikipag-usap ko sa ibang babae? Normal lang yun, Mary Ann. Anong klase ka ba naman mag-isip niyan? Hindi yan ang ibig kong sabihin, kundi ang pamimigay mo ng kinikita mo sa ibang babae. Wika ko habang pilit na pinipigilan ang pagpatak ng luha ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga pera ang pinaglalaban ko eh. Kahit alam kong kailangan namin yon. Ang mas masakit ang paulit-ulit niyang pagbibigay ng atensyon sa ibang babae na para bang wala lang sa kanyang nararamdaman ko. Pero imbis na sagutin ako, tinalikuran lang ako ni Andre at iniwan. Kaya nang maiwan akong mag-isa, hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuluyan na akong napaiyak. Nakatulugan ko na nga ang naging pagtatalo namin ni Andre. Nang makabangon ako sa higaan kinaumagahan, naabutan ko na si Andre sa kusina, maganang kumakain at may nakalatag ng mga pagkain sa mesa. O ano? Sasama ka ba sa akin sa pamamasada? Tanghali na. Paano tayo makakarami niyan kung babagal-bagal ka? Tinanggap mo ang paksiw na binigay ni Rufa? Eh bakit hindi? Binigay nga, di ba? Ikaw nga sana ang binigyan niya nito eh, kaso raw nag-inarte ka. Hindi ako nag-iinarte. Ayoko lang na tinatapakan niya ang pagiging asawa ko. Ilang beses ko ba kasing sasabihin sa'yo na walang namamagitan sa amin ni Rufa? Hindi yun ang nakikita ko sa mga mata mo, Andre. Maliban pa kay Rufa, marami ka pang babaeng kaharutan. Hindi ko na alam kung ano pang itatawag ko sa ginagawa mo eh. Pabayaan mo na lang ako, okay? Ikaw ang asawa ko. Alam mo yan, kung may lumalapit man sa akin na iba, nakikisama lang ako para hindi tayo nagkakandamala sa biyahe natin. Nagpapalusot ka pa? Nahuli na nga kita eh. Pwede ba? Huwag na tayong mag-away. Kung hindi ka rin naman maniniwala sa sasabihin ko, wala na tayong magagawa dyan. Tara na lang at bumiyahe na. Hindi naman ako ang nagsisimula ng gulo kundi ikaw eh.
Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Wala akong panahon makinig sa mga ganyan ha. Pagkasabi noon, lumabas na siya ng bahay. Muli kong tinignan ang pagkain sa mesa. Sigurado akong si Rufa ang nagbigay noon sa kanya. Kaya kahit nakakababa ng pride, wala akong nagawa kundi kainin na lang ang natira pa para magkaroon ng lakas sa pagtatrabaho. Naging abala kami sa mga sumunod na oras. Ako ang nagsasakay ng mga pasahero, tumatanggap ng pamasahe, nagsusukli at nagpapaalala kung saan sila bababa. Tumatagaktak na ang pawis ko, Miss Winnie, pero hindi ko yun pinapansin. Mahalaga sa akin na mas marami kaming kitain para mas mabilis kaming makaipon. Isa kasi sa mga pangarap ko, Miss Winnie, ang magkaroon ng sariling bahay. Nangungupahan lang kami kaya buwan-buwan may renta akong kailangan isipin. Kahit papano naman nasasanay na rin ako sa ginagawa ko. Sa unang araw lang pala nakakabigla at nakakapagod. "Oh, sakay na po kayo! Terminal po! Terminal!" Sigaw ko habang mabagal na umuusad na ang jeep sa kalsada. Napansin ko sa di kalayuan ang matandang nakilala ko sa terminal nung isang araw, si Aling Sally. May bitbit na naman siyang mabibigat na lalagyan at mukhang hirap na hirap sa init ng panahon. Pinara niya ang jeep kung saan ako naroon. Kaagad kong pinahinto si Andre at sinalubong siya. "Oh, Aling Sally, sakay na po kayo!" Sa terminal ba ito, iha? "Opo, halina po kayo!" Pero bago pa man makasakay ang matanda, nagsalita si Andre. Teka lang Ann, sino ba yan? Bakit may sasakay sa jeep natin yan? May pambayad ba yan ha? Tignan mo nga ang itsura oh. Umagang-umaga nakakabwisit na. Napakunot ako ng noo. Hindi ko nagustuhan ang mga sinabi ni Andre eh. Lantaran na siyang nanlalait ng tao. "Teka lang Andre ha, kasama na ba sa pagtanggap ng pasahero ang paghusga sa panlabas nilang anyo? Hindi mo ba alam na sa kanya galing yung suma na kinain mo nung isang araw?" Aba, sa kanya galing yun? Bakit mo naman pinakain sa akin? Nakakasiguro ka bang malinis ang pagkakagawa niya ng suman ha? "Pwede ba? Bumubusing na ang nasa likod natin. Isasakay ko si Aling Sally at huwag ka nang magrereklamo." Anak nang, mamalasin tayo niyan eh. Hindi ko na siya pinansin. Tinulungan ko si Aling Sally na makaupo sa pinakadulo na bahagi ng jeep sa likod mismo ng driver. Pagkatapos dali-dali akong lumapit sa unahang upuan katabi ni Andre. Paandar na sana siya nang may kumaway na naman mula sa gilid ng kalsada. Si Rufa. Dali-dali siyang sumakay sa front seat. Andre! Sa palengke lang ako ha? Agad naman nagliwanag ang mukha ng asawa ko. Parang nakakita siya ng nakakasilaw na bagay na nagpasaya sa kanya. Oo ba? Kala ko tuluyan na ako mamalasin ngayong araw eh. Mabuti na lang at dumating ka. Napahagikik pa si Rufa. Inayos ang kanyang damit tsaka nagwisik ng pabango kahit na maraming tao. Ay, naku, para namang ako ang lucky charm mo niyan. Teka lang Andre, baka kailangan mo pa siyang ihatid sa palengke. Hindi naman yun bahagi ng ruta natin, di ba? Oh, ano ngayon? Jeep ko to no? Ako ang masusunod kung saan ko ibababa ang mga pasahero ko. Ramdam ko ang mga bulungan at ungol ng mga taong nakasakay sa likod. Halatang naiinip na sila eh. At dahil doon, napilitan akong humingi ng paumanhin. "Pasensya na po sa abala ha." Ay nako, eto na, alis na tayo. Ay, salamat naman at umusad na rin. Huminga ako ng malalim at nagsimulang maningil ng pamasahe. Isa-isang nag-abot ang mga pasahero. "O, bariya lang po tayo ha, wala pa po kaming panukli." Oh, heto nga pala ang pamasahe ko, iha. "Ay naku, wag na po Aling Sally." Ay, tanggapin mo na. Pasahero din naman ako eh. Hindi ako basta sumasakay ng libre. Pero… Ann, hindi ako nagmamaneo para ipanlibre lang sa mga pasahero ha. Lalo na dyan sa pasahero mong daig pang masamang trahedya. Kita mo nga ang mukha niyan. Nakakatakot. Pwede ba Andre? Tumahimik ka nga. Ay, ano ba yan? Huwag na kayong mag-away. Pababain nyo na lang yung matanda. Hoy, sino ka para pagsabihan ako ng ganyan ha? Bakit? Pinakialaman ba kita nang makita kong nilalandi mo ang asawa ko? Ann, wag mo ako simulan ha. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Andre. Padaskol kong inayos ang pagkakatali ng buhok ko, sabay masama akong binalingan si Rufa. "Hindi bahagi ng ruta namin ng palengke. Gusto mo ba kaming mahuli ha?" Sinabi ko bang magpahuli kayo? Ang sabi ko lang naman sa palengke ako bababa. Alam mo naman na hindi kami dumadaan doon, hindi ba? Sus, ang dami naman dyan sumusuway din sa batas no? Hindi naman nahuhuli. Tsaka saglit lang naman ako doon. Bababa lang naman ako. Tama na yan. Ibababa na lang natin siya. Tapos babalik na tayo sa ruta natin. Wala akong nagawa nang imaniobra niya ang manibela ng jeep. Habang abala ako sa mga pasahero, walang katapusang harutan na naman ang nakita kong ginagawa ng dalawa.
Gayunpaman, pinili ko na lang ikalma ang sarili ko. Nang susuklian ko na ang pera ni Aling Sally, napabulong siya sa akin. Hindi ko gusto ang ginagawa ng asawa mo, iha. Mukhang lantaran siyang nambababae kahit nasa harapan ka niya. Hindi ko na lang po sila pinapansin, Aling Sally. Ayoko pong masira ang araw ko eh. Hay nako, iha. Hindi ko alam na inaapi ka pala ng asawa mo. Wala po akong magagawa eh. Hindi ko naman siya kayang labanan. Sa tuwing nangangatwiran nga ako pa rin ang lumalabas na masama. Sambit ko sabay silip sa kanilang dalawa. Panay pa rin ang tawanan nila Rufa at Andre na para bang mas malapit pa sila sa tunay na mag-asawa. Andre, sana naman next time sa palengke ng ruta nyo. Ang layo kaya nito sa terminal. Hindi pwede. Alam mo naman na bawal yun. Hayaan mo, kapag wala akong trabaho, ako mismo maghahatid sa'yo sa palengke. Gamit ang motorsiklo nyo, okay? Naalala ko nga binilhan nila ako ng motorsiklo pero hindi naman ako marunong gumamit. Pwede kitang turuan. Ay talaga? Naku, sige, magsiset tayo ng oras at araw ha. Promise mo yan no? Oo naman, pangako. Ay, ang bait-bait naman ng kaibigan ko. Aniya sa mas maharot na boses. Kaibigan daw? Pero kung makalapit sa asawa ko masahol pa sa ahas. Sinubukan ko silang paringgan at sawayin. Kaso isa sa mga pasahero ang nagalit. Sila raw ang mamalasin kung hindi kami tumigil sa kababangayan. Binalingan ako ni Andre, galit at halatang napahiya. Kasalanan mo to eh. Sinabi ko na sa'yo na magkaibigan lang kami. Pero kung makapag-isip ka, para may ginagawa kaming kasalanan eh. Pinili kong wag nang magsalita, Miss Winnie. Alam ko naman na mas lalaki lang ang issue at makapagpiestahan pa kami ng mga pasahero. Ayokong pag-usapan nila kami at baka mas lalo lang kaming mapahiya. Sa hindi gaanong mataong parte ng palengke niya ibinaba si Rufa. Kagaya ng nakagawian, kumikembot-kembot pa ang babae bago tuluyang lumayo. Tsaka naman kami bumalik sa dati naming dinaraanan kapag namamasada. Kalaunan, dumating kami sa terminal. Nagbabaan ng mga pasahero. Ako naman, inalalayan ko si Aling Sally. Aling Sally, ihahatid na po kita sa tindahan nyo. Ay nako iha, wag na. Hindi naman na kailangan. Okay lang naman po yon, Aling Sally. Gusto ko rin po kasing makakain ulit ng kakanin nyo eh. Aba hindi mo ba sasabayan ang asawa mo? Tanong niya sa akin nang matanaw namin si Andre na dumiretso papunta sa putuhan. Ni hindi man lang naalala na may kasama siya o kahit yayain man lang akong kumain. Napahinga na lang ako ng malalim at nginitian si Aling Sally. Hindi na po siguro, Aling Sally. Sa pwesto nyo na lang po ako magmimerienda. Oo sige iha. Ikaw ang bahala. Maraming salamat po. Pagdating namin sa pwesto ni Aling Sally, una niya akong inasikaso. Inilatag niya sa mahabang lalagyan ng paninda niya ang mga kakanin. Pagkatapos kumuha siya ng platito at kutsara. Inalok niya rin ako ng kape. Maski ang ginang kumain din kasabay ko, Miss Winnie. Kaya kahit papano, hindi ako nakaramdam na sobra akong kawawa. May kilala ko dati iha. Kagaya mo na madalas pasakitan ng mister niya. Aling Sally. Pasensya ka na sa nasabi ko iha. Pero gusto ko lang na maging tapat sa iyo. Alam mo, halata naman na palagi kang sinasaktan ng asawa mo eh. Hindi nga lang sa pisikal na paraan, pero emosyonal. Wala pa rin po akong magawa, Aling Sally eh. Asawa ko si Andre. Siguro kailangan ko na lang nakalimutan ang lahat ng nakita ko. Aba, hindi pa pwede yun, iha. Hindi tama na si Andre lang ang pinagpapasensyahan mo. Ikaw ang asawa. Teka lang muna, ikinasal na ba kayong dalawa? Opo, kinasal na po kami. Kaya legal kaming mag-asawa. Pero hindi ko siya magawang ipaglaban eh. Si Andre mismo ang kumukontra sa akin, Aling Sally. Nako, mahirap nga yan. Kapag mismo ang asawa mo ang hindi marunong magpahalaga sa'yo, talagang masasaktan ka. Pero tandaan mo ito, iha. Hindi porkit kasal kayo, kailangan mo nang tanggapin ang lahat ng ginagawa niya. Pero mahal ko po siya, Aling Sally. At saka wala na po akong ibang mapupuntahan eh. Itinakwil na po ako ng mga magulang ko. Halos lahat ng mga kamag-anak ko ayaw sa kanya. Ako lang po talaga ang hindi siya sinukuan. Naiintindihan ko yan. Hindi rin naman madali ang basta sumuko sa isang relasyon. Pero wag mong hahayaang mawala ang respeto mo sa sarili mo sa kakapilit na mahalin ka ng taong hindi marunong makontento. Napatitig ako sa matanda.
Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko may kung anong bumara sa lalamunan ko. Tama naman kasi siya, Miss Winnie. Masyado na akong nagiging martir pero wala naman akong magagawa. Ayoko nang lumaki ang gulo eh. Tsaka base sa mga sinabi sa akin ni Rufa nung magkausap kami kahapon, halata naman na may punto siya. Nagpapaganda at nagpapabango si Rufa, samantalang ako, hindi man lang ako makabili ng maayos na damit. Pinalis ko na lang ang luhang nasa mukha ko. Siguro nga po kasalanan ko rin. Baka may kulang sa akin kaya palagi siyang naghahanap ng iba. Ay, wag mong sabihin yan, iha. Ang pambababae ay desisyon ng taong gumagawa yan. Hindi mo kontrolado ang mga pagpili ni Andre. Ang kontrolado mo lang kung hanggang saan mo hahayaang saktan ka niya. Muli akong napayuko. Sa unang pagkakataon may taong nagsabi sa akin ng mga salitang matagal ko nang kailangan marinig. Ni minsan hindi ko ito narinig sa kahit sinong tao na akala ko malapit sa akin. Hanggat maaari po kasi ayoko nang gumawa ng mga bagay na sisisihin niya ako sa huli. Lalo na kapag alam ni Andre na ako mismo ang may gawa. Hindi ko naman sinabi na gumanti ka, iha. Ang sa akin lang, pwede mo siyang turuan ng leksyon. Napatingin ako sa ginang dahil sa sinabi niya. Kung talagang pwede kong turuan ng leksyon ng asawa ko, paano naman? Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Sally? Alam niyo naman na hindi ko naman siya pwedeng bugbugin, lalong hindi ko kayang mag-iskandalo dahil kami pa rin po ang pag-uusapan sa huli. Maraming paraan para turuan ng leksyon ng babaero mong asawa, iha. Sabihin na lang natin na may mga alam akong solusyon para mabawasan man lang ang lungkot mo. Talaga po? Paano? Huwag ka masyadong umasa, iha. Hindi naman tungkol sa kung anong bagay itong sinasabi ko. Pero noong araw, may matatanda kaming kilala na marunong ng kung ano-anong dasal at orasyon. Ang tawag nila ron, palipad hangin. Palipad hangin? Oo, kapag masyadong makasalanan o mapanakit ang isang tao, pinadadalhan daw nila ng sumpa. Hindi para patayin o saktan ha, kundi para maramdaman naman niya ang bigat ng mga kasalanang ginagawa niya. Karamihan sa gumagawa nito, yung mga taong may kaalaman sa itim na mahika. Kulang po bang tinutukoy niyo, Aling Sally? Iba-iba ang tawag ng mga tao dyan, iha. Pero ako, hindi ako naniniwala na dapat gamitin yon para gumanti. Ang sinasabi ko lang, minsan may mga taong kailangan matutong matakot sa bunga ng ginagawa nila. Hindi ko po alam kung maniniwala ako sa ganyan eh. Kasi po sa lugar namin, may mga nagsasabi na ang mga taong makasalanan kusang napaparusahan ng tadhana. Yun daw po ang karma. Pero tungkol sa sumpa-sumpa na yan o palipad hangin mukhang imposible po yan. Mas mabuti nga kung hindi ka naniniwala. Nang sa ganon, hindi mo sisisihin ang sarili mo kapag natikman na ng asawa mo ang parusa na para talaga sa kanya. Mas maganda pa rin na kusang dumating ang karma. Pero kung ako ang tatanungin mo, matagal nang nangihingi ng leksyon ng asawa mong yan. Hindi habang buhay makakalusot siya sa pananakit niya sa'yo. Sa pagkakataong yon, hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaaliw sa narinig ko, Miss Winnie. Pero sa unang pagkakataon, may kung anong kuryosidad na nabuo sa isip ko. Paano kaya kung subukan ko? Wala naman sigurong mawawala kung maniniwala ako. Total mabait na tao naman si Aling Sally. Sa iilang araw na nakilala ko siya, naging mabuti naman siya sa akin. Kaya kahit papano, magiliw akong tumango. Sige po, Aling Sally, papayag po ako sa gusto nyo. Mabuti naman kung ganon, iha. Pero pwede po ba akong makiusap sa inyo? Ano ba yon? Huwag mo naman pong saktan ng sobrang asawa ko ha. Yung sapat lang po para mapagtanto niya ang mga pagkakamali niya. Ang tadhana na ang magdidesisyon niyan, iha. Wika niya kaya naman napayuko ako at nagpatuloy sa pagkain. Nakita kong tumikhim si Aling Sally, kumanta ng isang hindi ko maintindihang kanta tsaka sinadya niyang parang itulak ang boses niya palayo sa akin. Ewan ko ba, boses lang naman yun pero may kakaibang bigat habang binibigkas niya. Bahagya pang umihip ang malamig na hangin sa kabila ng katotohanan na mainit sa terminal. Ilang sandali pa, lumingon siya sa akin. Iha, baka naman hinahanap ka na ngayon ng mister mo. Hindi ba sinabi mong babiyahe pa kayo? Naku, oo nga po pala. Maraming salamat po sa merienda ha. Heto nga po palang bayad ko. Sige iha, maraming salamat din. Kinawayan ako ni Aling Sally na ninitian ko na lang bago tuluyang maglakad palayo.
Dumiretso ako sa lugar kung saan nakaparada ang aming jeep. Pero pagdating ko ron, agad akong natigilan. Kakasuot pa lang ni Andre ng kanyang t-shirt at hindi ko inaasahang may kasama pala siya sa loob ng jeep. Isang magandang babae. Napahigpit ang hawak ko sa laylayan ng damit ko habang unti-unting sumisikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano kikilos sa nakita ko. Bago pa man ako nakalapit sa kanila, nakalayo na ang babae. Andre! Nakita kong nataranta si Andre. Halos hindi niya malaman kung anong gagawin. Sa halip na mabawasan ang galit ko, lalo lang nag-init ang ulo ko sa naging reaksyon niya. Kaya pala nanlalamig na siya sa akin. Iba't ibang babae ang kinaaaliwan niya. Han, saan ka ba galing ha? Bakit ang tagal mong nawala? Aba, muntik na kitang iwan eh. Hindi mo ba alam na kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo? Hindi ko alam kung saan niya nakukuha ang kapal ng mukha para magtanong pa. Kay bilis ng mga hakbang ko papalapit sa kanya. Pagdating ko sa harap niya, malakas ko siyang sinampal na ikinabigla niya. Han, ano ba? Bakit ka ba nananampal ha? Ako pa talagang tatanungin mo? Ano bang problema mo? Huwag mo akong gagawing tanga. Natataranta ka pa nang nakita mo ko eh. Siyempre, mabibigla ako. Eh bigla ba naman na sumugod ka eh? Bakit? Akala mo ba hindi ko nakitang ginawa mo? Ang tagal kong naging tanga. Ilang beses kitang pinatawa dahil akala ko mahal mo ko. Pero nagawa mo pa ang mga bagay na yon, hayop ka? Ang alin? Huwag ka nang magpanggap. Kaya pala nanlalamig ka na sa akin dahil may iba ka ng pinagkakaabalahan. Ano? Ganyan ka na ba talaga kadesperada para gumawa ng iskandalo rito? Tumigil ka nga, An. Wala ka na sa lugar eh. Hindi mo ba alam na lalo mo lang akong binibigyan ng dahilan para iwan ka? Ano? Anong ibig mong sabihin? Sawa na ako sa pagsasama natin. Matagal ko ng pilit na kinakayaan. Pero hindi na talaga ako masaya. Bakit? Dahil ba napabayaan ko ng sarili ko habang inaasikaso ko ang bahay at pamilya natin? Dahil hindi na ako kasing ayos ng dati, ha? Yun ba ang dahilan kaya nagsawa ka na sa akin? Hindi nakasagot si Andre sa sinabi ko. Gayunpaman alam niyang sobra-sobra na rin ang pagtatampo ko. Ako na lang lagi ang nagpapasensya sa kanya. Ako na lang palagi ang nagbibigay ng solusyon sa mga ginagawa niyang problema. Pero hindi ko po akalain na likas palang walang iya ang asawa ko, Miss Winnie. Dahil proud pa siyang sinabi sa akin na hindi niya raw ako kailangan. Marami raw babaeng nakahandang magsilbi sa kanya, mga magagandang babae na mabango at hindi dugyot na kagaya ko. Ano bang kasalanan ko sa iyo, ha, Andre? Bakit kailangan mo akong pagdusahin ng ganito? Anong kasalanan mo? Nagiging malas ka na sa buhay ko, An. Asawa mo ko, Andre! Asawa? Eh kung titiknan, mas mukha kang kasambahay eh. Kaya simula ngayon, maghiwalay na tayo. Ayoko na, An. Puno ng panlalait na wika sa akin ni Andre. Dahil sa labis na sama ng loob, wala akong nagawa kundi ang galit na umiyak, Miss Winnie. Hindi ako papayag, Andre. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kaligayahan na hinahanap mo. Eh di wag. Magtiis ka kung may gawin man ako na hindi mo magustuhan. Aniya at saka ako tinalikuran. Mas lalo lang ako napaiyak sa sinabi niya. Habang bumabiyahe pa uwi, pareho kaming tahimik. Maging sa pagdating namin sa bahay, tuluyan na nga siyang nagpakatotoo sa pag-iwas sa akin. Nang mga sumunod na araw, lalong lumala ang pagiging babaero ni Andre. Madalas ko siyang makita na may kasamang iba't ibang babae. Nagpatuloy pa rin ako sa pagkukonduktora. Umaasa ko na magiging okay pa rin kami pagkatapos ng lahat. Na sana dumating ang araw na magkaayos pa rin kami. Kaya naman ikinuwento ko kay Aling Sally ang nangyari. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito ang pagsasama niyo ng asawa mo, Iha. Wala po akong magawa kundi ang hayaan na muna siya, Aling Sally. Baka kasi mainit lang ang ulo niya eh. Baka kasi… Nako, kalokohan yan. Yan talaga ang ugali ng isang taong hindi iniisip ang kabutihang ipinapakita ng mga taong nagmamahal sa kanya. Pero Aling Sally, mahal ko po si Andre. Gusto kong maayos ang problema sa pagitan naming dalawa. Umaasa ko na manunumbalik pa rin ang pagmamahal niya sa akin. Mangyayari lang yun kung magdurusa siya, Iha. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Muli umusal siya ng mga katagang tanging si Aling Sally lang ang nakakaintindi. Hindi ko alam kung para saan yun pero hindi ko na lang pinansin. Ilang sandali pa, nagpa siya na akong bumalik sa jeep. Naabutan ko sina Rufa at Andre na naghahampasan pero nagtatawanan naman. Ano ba, Andre? Baka mamaya mahuli tayo ng asawa mo. Ikaw talaga. Hayaan mo siya. Wala naman siya magagawa kahit na halikan pa kita ngayon eh. Ay, grabe ka naman. Mamaya na. Baka mamaya makarma tayo.
Nakakatawa naman. Huh? Ngayon nyo pa talaga naisip yan? Nandyan ka pala, te. Kanina pa ako nandito, Rufa. Alam mo, payong kaibigan lang ah. Lumayo ka kay Andre kasi taksi lang lalaking yan. Balang araw, kapag ikaw naman ang halos mawala ng panahon sa sarili mo dahil sa kakaasikaso sa kanya, ikaw naman ang iiwan yan. Nag-away kayo, ano? Nag-away? Hindi ah. Alam mo naman na ayoko nakikipagtalo, hindi ba? Saka huwag kang makikinig sa pinagsasabi niyan. Alam mo naman na marumi ang pag-iisip niyan. Bintang ng bintang kahit wala namang ebidensya. Sana talaga makarma ka na sa lahat ng pinaggagawa mo sa akin. Mahina akong bulong sabay iwas sa kanila ng tingin. Lantaran ng pinapakita ni Andre ang kawalan niya ng interes sa akin. Ilang sandali pa, nagsimula na naman kaming bumiyahe. Tahimik lang kami habang nasa daan. Nasa likuran ako, piniling iwasan ng asawa ko. Samantalang sina Rufa at Andre, maingay pa rin na nag-uusap sa unahan. Ilang sandali pa, pumara na si Rufa. Ay, naku, hanggang dito na lang ako. Para! Kailangan ko nang bumaba rito, Andre. May dadaanan pa kasi ko eh. Sige, sa susunod ulit ha. Alam mo kasi, kapag lagi kong nakikita yung kagandahan mo, mas ginaganahan ako magmaneho ng walang tigil eh. Ay, naku, ikaw talaga. Binobola mo na naman ako eh. Maniwala ka sa akin, hindi kita binobola. Nagsasabi ko ng totoo. Sige na nga. Basta, libre mo ulit ako ng pamasahe, ha? Walang problema yan. Ingat ka ha. Ay, bye! Bye! Pagkababa ni Rufa, kaming dalawa na lang ni Andre ang naiwan sa jeep. Tahimik siyang nagmamaneho habang tinatahak namin ang daang napapalibutan ng matataas na talahib. Dahil halos wala ng ibang tao sa paligid, tsaka lang ako naglakas loob na lumapit sa kinauupuan niya. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Harap-harapan mo na talaga akong niloloko. Hindi man lang siya nag-abalang lumingon sa akin, pero sinisilip niya ako sa rearview mirror, Miss Winnie. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Sawa na ako sa relasyon natin. Ano bang parte nun ang hindi mo maintindihan? Bakit mo ginagawa sa akin to? Dahil ba marami kang babae, ha? Dahil alam mong anumang oras, may iba kang malalapitan? Gayon ko lang napagtanto na mas masarap palang mabuhay kapag sarili mo lang ang iniisip mo. Mahirap bang intindihin yun, ha? Hirap na ako sa buhay natin eh. Palagi na lang may binabayaran. Palagi na lang iniisip kung ano kakainin bukas. Samantalang sa ganito, kung saan ako abutin ng gutom, may kakilala akong mga babaeng magaganda pa. At nakahanda akong buhayin. Kaya nating gawin yon kung hindi mo lang pinamimigay ang kita mo sa mga babae mo. Mas makakaipon pa sana tayo. E paano ba yan? Mga pangarap natin dati na ayoko nang abutin. Akala ko ba gusto mo nang magkaanak? Nagbago na ang isip ko. At sana, kung mahal mo talaga ako, hayaan mo akong gawin ang gusto ko. At isa pa, hindi ko na kayang tiisin yung itsura mo eh. Hindi ka man lang marunong mag-ayos ng sarili mo. Kailan ka huling nagsuklay na maayos, ha? Ano na lang ang sasabihin ng mga kakilala ko kapag nakita ka nila? Baka isipin nila, kasambahay kita eh. Napakababaw talaga ng dahilan mo. Para sa'yo mababaw, pero para sa akin hindi. Inaasar na ako ng mga kasamahan kong driver. Naintindihan mo ba? Pinagtatawanan nila ako. Sabi nila, mukha kang basahan ng nakabuntot lang sa akin kung saan saan. Alam mong halos wala na akong oras para sa sarili ko dahil sa pag-aasikaso sa bahay at sayo. Tapos ngayon, yan pang isusumbat mo? Tama nga siguro sila. Malas talaga kapag may kasama kang katulad mo na. Bigla siyang natigil. Kasabay noon ang pag-ubo ng makina ng jeep. Ilang saglit pa, tuluyan itong namatay. Sa gitna pa talaga kami ng isang liblib na lugar na pahinto. Napamura si Andre at mariing hinampas ang manibela. Nak ng putya naman oh. Ngayon ka pa talaga tumirik. Buwisit na jeep to oh. Galit siyang bumaba ng sasakyan para silipin ang makina habang ako naman naiwan sa loob, pilit pinipigilan ng mga luhang kanina pa gustong kumawala. Kasalanan mo to, Ana. Palibhasa malas ka eh. Tignan mo, pati jeep natin tumirik dahil sa'yo. Oo nga pala, nasa na yung matandang sunugang mukha na kasakasama mo ha? Malapit na kayong maging kambal eh. Pangit na nga, dugyot pa. Parang may matalim na bagay na tumusok sa dibdib ko dahil sa narinig. Hindi yun ang unang beses na sinisi niya ako sa lahat ng bagay pero ibang sakit na idinulot ng mga salitang yon. Hindi na lang ako sumagot. Natatakot akong may masabi pa akong lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Tawagin na nila akong martir kung gusto nila pero hindi ko pa rin kayang sukuan ang asawa ko eh. Takot na takot akong dumating ang araw na tuluyan niya akong iwan.
Kaya sa halip na makipagtalo, tumalikod ako at mabilis nang naglakad palayo. Hindi ko na napigilan ng mga luhang nag-uunahang pumatak mula sa aking mga mata. Gusto ko na lang makalayo sa kanya kahit sandali para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko na malayang napadpad ako sa terminal, sa pwesto ng kakanin ni Aling Sally. Pero agad akong napahinto nang mapansin kong bahagyang nakabukas ang bintana niya. Mula sa kinatatayuan ko, nakita ko ang hilera ng mga kandilang nakasindi sa ibabaw ng isang lamesa. Kumikislap ang mga apoy habang sumasayaw ang mga anino sa dingding. Nanlamig ang buo kong katawan nang makita kong matanda na nakaupo sa gitna ng silid, nakapikit at tila may binibigkas na dasal o orasyon. May kung anong kakaiba sa tagpong yun. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko may ritual na nagaganap sa kasalukuyan. Iha, nandito ka pala. Bakit ka bumalik? Akala ko ba umalis na kayo? Kailangan ko lang pong huminga, Aling Sally. Hindi ko na po kasi matiis sa mga masasakit na salitang binitiwan niya sa akin eh. Bakit? Nilait ka na naman ba ng asawa mo? Ay nako, ang lalaking yun talaga. Hindi ba niya naisip kung gaano ka kaganda? Ikaw nga ang sinusuyo-suyo niya noon eh. Hindi ko na rin po alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi naman kami ganito dati. Pero simula nang magkaroon siya ng sariling jeep na minamaneho, parang unti-unti siyang nagbago. Lalo na kapag inaabot niya sa akin ang kinita niya sa pamamasada. Parang gusto niyang ipamukha na siya ang naghahanap buhay habang ako naman naghihintay lang sa bahay at umaasa sa binibigay niya. Alam mo Iha, ang tukso kahit saan lumilitaw. Sinusubok nito kahit ang pinakamatibay na relasyon. Naghihintay lang yan ng pagkakataong kumagat ang mga taong mahihina at marurupok. Baka sa kakamaneho ng asawa mo ng jeep kung sino-sinong babae ang nakakasalamuha niya. Mga magaganda, mababait makipag-usap at palaging nakangiti. Kaya siguro napapaisip siya kung gaano sana kasarap ang buhay kung binata pa rin siya at malayang nakikipaglandian kahit kani-kanino. Yun na nga po ang kinatatakot ko eh. Dapat mas maging responsable po siya ngayon. Pangarap naming magkaroon ng pamilya at magkaanak eh. Paano mangyayari yun kung sa halip na kapanatagan ang binibigay niya sa akin, puro sakit ng ulo at sama ng loob ang natatanggap ko? Halika nga muna rito, kumain ka muna. Pasensya ka na ha, wala akong maialo kundi itong tirang kakanin na paninda ko. Naku, ayos lang po Aling Sally. Busog pa naman po ako eh. Huwag ka nga magpanggap. Halata namang wala ka pang ganang kumain dahil sa problema mo. Pero kailangan mong malamanan ang tiyan mo. Halika na, kahit konti lang. Wala na akong nagawa kundi hayaan si Aling Sally na pagsilbihan ako. Pero kahit nakaupo na ako sa harapan ng mesa, hindi pa rin maalis ang tingin ko sa mga kandilang nakasindi sa isang sulok ng bahay. Kapansin-pansin ang kanilang liwanag kahit maliwanag pa naman sa paligid. Dahil sa labis na pagtataka, hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong. Ano po bang meron sa mga kandilang yan? Bakit po nakasindi sila kahit maliwanag naman at may kuryente pa rito? Nagdarasal lang ako para sa iyo, Iha. Para maging maayos ang relasyon niyo ng asawa mo. Ganun po ba? Pero bakit po itim ang kulay ng kandila? Alam mo, Iha, isa yan sa mga dahilan kung bakit natatawa ako sa mga taong kaagad humuhusga. Akala kasi nila kapag itim ang kandila, pangkukulam kagad ang gamit. Ang hindi nila alam, ginagamit din yan para sa proteksyon. Bawat kulay ng kandila may sariling kahulugan. Nasa intensyon ng isang tao kung para saan niya ito gagamitin. Pero hindi po ba kami masasaktan ni Andre? Natatakot po kasi ako na baka may masamang mangyari sa amin eh. Huwag kang mag-alala, Iha. Walang mangyayaring masama sa'yo. Bahagyang ngumiti si Aling Sally habang nakatitig sa nagliliyab na mga kandila. Ang mangyayari lang, matututo ng leksyon ng asawa mo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga sinabi niya sa akin, Miss Winnie. Tuturuan daw niya ng leksyon ng asawa ko, pero wala naman akong nakikitang ebidensya na kinukulam niya si Andre o ano paman. Nagdarasal lang siya ng taimtim kaya kahit papano napanatag naman ako, Miss Winnie. Baka ang gusto lang niya ay magbago ang asawa ko. Pero nagulat ako habang naglalakad pa uwi ng bahay. Nagbubulungan ang mga kapitbahay ko habang nakatambay sa kalsada. Lumapit kagad sa akin si Rufa. Hoy te, saan ka ba nang galing? Alam mo ba kung anong nangyari sa asawa mo ha? Bakit? May iba na naman ba siyang babaeng kasama? O sinugod na siya ng lalaking asawa ng babaeng nilalandi niya? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Wala akong panahong makipaglokohan sa'yo ngayon dahil alam ko na nilalandi mo ang asawa ko.
Ang mabuti pa, sabihin mo na kung anong kailangan mo, no? Tapos lumayas ka na sa harapan ko. Walang gana kong wika sa kanya na mas lalo niyang ikinataranta. Gaga ka rin ano? Magkasama kayo ni Andre kanina, pero bakit mo siya iniwan? Alam mo bang nadisgrasya siya? Huminto ang puso ko dahil sa narinig mula kay Rufa. Nadisgrasya raw si Andre. Nanginginig na nilingon ko si Rufa. Paano naman nangyari yun gayong tumirik nga ang jeep namin nang iwan ko siya? Kinakargahan daw niya ang baterya nang biglang nag-overcharge, kaya pumutok. Hindi ako tuluyang nakauwi sa bahay namin, Miss Winnie. Dumiretso kami sa ospital kung saan nakakonfine ng asawa ko. Si Rufa pala ang unang tinawagan ni Andre pagkatapos ng aksidente. Habang nag-aayos raw ng sira sa makina si Andre, pumutok ang baterya at tumalsik sa mukha niya ang asido. Literal na nasunog ang mukha niya kaya kinailangan siyang isugod sa ospital. Sa katunayan, umuungol si Andre nang maabutan namin siya sa emergency room. Hindi ko akalain na pagkahatid doon ni Rufa, natakot siya sa itsura ng lalaki. Mabuti na lang na asikaso siya kagad ng doktor. Nang magkita kami ni Andre, mas lalo akong nasaktan dahil hindi pa rin niya ako pinansin. Rufa, tulungan mo ako pakiusap. Hala! Anong nangyari dyan sa mukha mo, Andre? Nakakatakot! Masahol ka pa sa halimaw! Sandali, ako pa rin naman to eh. Hindi mo kailangang matakot. Pero hindi na ikaw ang gwapong si Andre na nakilala ko. Nakakatakot ang itsura mo. Ew! Nakakadiri ka na! Rufa naman. Ay, dyan ka na lang sa asawa mo, Andre. Ayoko nang makitang mukha mo. Nakakatakot eh. Baka kasi bangungutin pa ako. At walang habas na tinalikuran ni Rufa si Andre. Naiwan siyang nagmamakaawa pero wala man lang gustong lumapit sa kanya. Ako man sana'y aalis na pero narinig kong tinawag ako ni Andre. Ann, huwag mong sabihin na pati ikaw eh. Iiwasan ako. Mag-asawa tayo, di ba? Tulungan mo naman ako. Hindi ko kayang mag-isa. Bakit? Ni minsan ba inisip mong kaya kong tiisin ang lahat ng panlalait mo? Ann, huwag ka namang ganyan. Pasensya na, Andre. Pero ginusto mong mangyari ang bagay na yan. Kaya alam kong kaya mo ring solusyonan yan. Yun ang sabi ko sa kanya tsaka siya iniwanan. Simula nang mangyari ang hindi inaasahan sa buhay naming mag-asawa, pinili kong wag munang makipagkita kay Andre. Hinayaan ko siyang mag-isa sa hospital, walang nag-aalaga at namumroblema sa bill ng ospital. Halos isang buwan din bago ko nakita si Andre. Pero tuluyan na nga yatang nagbago ang takbo ng tadhana. Kung dati ako o si Aling Sally ang kinukutsa ni Andre, ngayon siya naman ang nagdurusa. Hindi lang iilang beses na nilait at halos isuka ng mga tao si Andre. Kinatatakutan at pinandidirihan ang mukha niyang mas masahol pa sa nangyari kay Aling Sally. Naaawa ho ako sa kanya, Aling Sally. Normal na makaramdam ka ng ganyan, iha. Asawa mo siya eh. At mahal mo siya. Kung minsan, kailangan lang talaga na turuan natin ang leksyon ng mga mahal natin sa buhay para malaman ang kanilang mga pagkakamali. Mahinahong wika niya sa akin. Nalungkot ako sa sinapit ni Andre pero hindi ko naman siya magawang tikisin kaya sa huli tinulungan ko pa rin siya. Ibang-iba na ang pakikitungo sa akin ni Andre. Mapagkumbaba na siya at marunong ng rumespeto sa kapwa. Tuloy naisip ko na baka may pag-asa pa ang relasyon namin. Hindi ko akalain pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, magiging mabait ka pa rin sa akin, Ann. Sana mapatawad mo pa rin ako. Nagalit ako sa iyo, Andre, pero naisip ko, pamilya tayo, asawa kita. Naligaw ka lang ng landas at hindi ibig sabihin nun gagaya na tayo sa iba na tuluyan ng nasira ang pagsasama dahil sa mga maling desisyon sa buhay. Salamat. Maraming salamat, Ann. Dahil sa sinabi ko, pareho kaming nagyakapan at nag-iyakan, Miss Winnie. Tuluyan kaming nagkapatawaran at nagsimulang muli. Kahit papano nakita ko ng pagbabago sa ugali ng asawa ko. Hindi nga lang namin maibalik ang ayos ng mukha niya dahil malaki ang gagastusin at wala pang kasiguraduhan kung magiging matagumpay pa. Sa tingin ko naman tanggap na ni Andre ang naging kapalaran niya. Sa ngayon may 2 na po kaming anak, Miss Winnie. Naging maayos at masaya naman po ang buhay namin dahil naging mas open na po kami sa isa't isa at hinahanapan namin ang solusyon ng bawat problema namin na magkasama kaming 2. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Ang avid listener po ninyo, Mary Ann.
Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay Teresa Ramento, sa Chancer Family, kay Demi Chris Mancilia da Cabrera, kay Michelle Roland, kay Nympha Gallier na nag-comment po sa atin. Ang sabi po niya, "Hello po Miss Winnie, napakagaling niyo po talaga. Kaya always po akong nakikinig sa kwento niyo habang busy sa mga gawaing bahay. Kayo po ang sounds ko." uy, salamat. Maraming salamat po sa napakaganda niyong comment, ma'am. Gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Konti na lang po kasi, Yes, marireach oo. na natin ang 100k subscribers. Malapit na. Konti na lang po yon. Siyempre sa tulong po ninyo. Tama. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, 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 Team Johnny. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye.